Mga master, may good news sa paglabas ng DepEd Order number 16 Series of 2025. Ito po kasi ay ang guidelines on the grant of medical allowance to the Department of Education personnel. Ito po yung hinihintay ng maraming mga personnel ng DepEd, teaching man o kaya ay non-teaching. Dahil yun nga, approved last year ang medical allowance, ngayon ay hinahanap, especially nung nagkakandak ng annual medical exam. So, ito po ang guidelines para po sa mga taga-DepEd. No? Meron pong option na yung hinihintay at gustong-gusto po ng lahat na sana cash yung makukuha. So, hindi po siya automatic na cash yung ibibigay. Meron pong mga guidelines pa rin para cash yung makukuha. Ito pong option ay granted for those na kanila pong localities are identified as ito pong geographically isolated na areas as certified with the head of agency, or para po sa atin ay sa ating pong mga SDS. Ay, ito rin po ay pwede ibigay kung ang kanilang localities ay wala pong adequate HMO branch or office of a licensed HMO company, as certified pa rin ng head of agency. So SDS pa rin po yun. O kaya ay yung mga nag-apply ng HMO pero denied by HMO company. So pwede po sila na cash yung kanila po makukuha dito po sa medical allowance. So meron pong forms yan, pero pong requirements na dapat po i-comply bago po mabibigyan dito po sa cash na medical allowance. So, ayun po dito, nakafocus tayo sa episode na ito doon po sa cash kasi yun po yung hinihintay. Gusto po ng karamihan. So, pwede po na mayroon pong tinatawag nating reportorial requirements na subject to accounting auditing regulations. Kapag hindi po masubmit ang mga ito, ay wala pong matatanggap na medical allowance para sa susunod na taon, sa succeeding year. Hindi po ibibigay kung hindi po makomply itong dalawa lamang naman na requirements. Una, yung signed individual cash claim form. So, ito, ikaw mismo yung gagawa nito at pipirma as personnel. At pangalawa, yung certification na ikaw ay either nandoon sa geographically isolated area, kaya ay walang HMO office sa inyo pong locality, o kaya ay nag-apply ka pero na-deny. Yung certifications na ganyan, any one of those three, ay coming from the SDS. Kung tayo po sa ating levels, sa school levels, galing po sa Schools Division Superintendent yung certification na yon, plus yung form na pipirmahan mismo ni personnel. So yung dalawa lang naman, kapag na-comply po yun, ay pwede pa rin naman makatanggap ng cash sa medical allowance on the following year. So yun nga lamang ay kung ang lugar ba ninyo ay to be identified o bahagi ba ng geographically isolated area, o kaya ay walang HMO, o kaya ay kayo nag-apply pero hindi po kayo tinanggap ng HMO company. So kung yun po ay applicable sa inyo, so pwede po kayong makatanggap ng cash. Hintayin na lamang po yung magiging instructions coming from your different division offices. For sure, meron yang mga ipapakalat na mga forms kung saan pwede kayong maglista kung ano po doon sa mga options. Kasi tatlo po, ito meron po silang group. Ito ay parang siguro yung DepEd yung nagkuha ng isang group na HMO package. Meron po din po yung individual para sa mga mayroon ng existing HMO package. Pwede po na through payroll ibibigay yung sa inyo din po. Parang magiging at least parang reimbursement na lang doon sa mga naging gastos po ninyo for your existing HMO. At para naman po sa dito, sa walang HMO kasi malayo, o kaya ay walang HMO office, o kaya ay hindi tinanggap, pwede po na cash yung kanila po makukuha. So, para po sa atin ngayon ay let's just wait for the instructions from your division office regarding po dito
para po sa pag-process at pag-release ng medical allowance.